Kapatid, magandang umaga. Meron akong tanong kagabi na sa summer arrangement natin sa project site, no? Dahil meron tayong mga temperature monitoring, meron tayong rehydration na arrangement, meron tayong mga acclimatization. Ang hinahanap ko, kapatid, ang tinatanong ko, ano bang meron sa daytime na wala sa nighttime when it comes to our arrangement? Ang sa tingin ko, yung ating kuan lang ang nawala, kasi everything is applicable. What are your arrangement on daytime? Parehas yan ang arrangement sa nighttime, sa night shift. So, if there is somebody monitoring the ambient temperature, i-turn over din yan sa pang night shift. Ang rehydration arrangement ninyo, yung distribution ng tubig, cool water, that has to be shifted to the night shift. Yung arrangement sa pagkain, thermos, tiffin box, lahat ng arrangement ninyo, including weather monitoring, ano pa ba, mga flag system, acclimatization, parehas yan. Ang wala lang sa gabi is yung regulatory bodies. Kasi naranasan ko na yung aking project, pagtapat ng alas 10, wala pang pictorials. Alas 10:14 ng umaga, pinalagpas lang ng 14 minutes. Biglang dumaan doon sa gap ng gate, doon pinalabas yung camera doon lang pinadaan yung camera sa cellphone, or maybe I don't know if it is camera or cellphone, pero tingin ko cellphone lang yun. Pinicturan, alam mo ang nakita, kapatid? Safety officer. Hindi ko nabanggitin yung project, safety officer ang napicturan. Kaya pagkatapos ng citation at 3 days stop work notice, 3 araw ina-stop work ang project. Pumunta yung abogado nila, nag-argue na yung napicturan nila hindi nagtatrabaho yon. It was safety officer who controls the site, that no one shall work at that particular time. So nag-ikot yung safety officer, nagpahinto na lahat, but the picture was taken and captured by the labor inspector. So yan ang problema. Now kung wala kang lawyer, PRO lang, ang hirap i-argue nun, di ba? Ang hirap i-follow up. So yun ang isa sa mga challenges. And at the same time, the fear of your team, nandun na. Kaya ang wala lang sa gabi, ito lang yung implementation from the authority, dahil I'm talking of the monitoring sa 10 o'clock to 3:30. Kasi wala namang midday ban sa gabi. Kasi kung walang araw so continuous ang trabaho na walang stoppage, but internally pwedeng magkaroon ng work stoppage dahil ang ambient temperature monitoring continuous. Daytime man yan or nighttime man yan, yung ambient temperature monitoring continuous. Alright, alam nyo ba kung ano ang ambient
temperature na ayon sa batas ng summer season ay kailangan ihinto. 32.1 degrees Celsius. 32.1. So, anong batas ito? Saan mo makita? Anong instrument? What reference? Kasi itong pag-manage ng health and safety, kapatid, ay nasa ministerial decision. Merong regulasyon, merong ministry decision about protecting workers. So ano yan? What ministerial decision number and what year? So tandaan natin mga kapatid, kasi especially itong araw, ang araw talaga, kasi may may taga MOL na umiikot. So maganda na rin yan para maintindihan ng mga employer na mayroong nag-iikot at kailangang protektahan yung mga workers. Meron akong nakitang isang project habang bumisita ako sa project. Ngayon, pagpasok ko doon sa project namin, merong siguro mga 100 meters papunta sa opisina. So I have to drive from the gate, mga 100 meters pa yan papasok. Dito sa labas, sa bungad pa lang, merong isang project, merong isang building under construction. Lumagpas talaga ng alas 10, wala silang pakialam. Walang pakialam. Lagpas ng alas 10, naglipat ng naglipat ng mga materialis, tapos merong reinforcement steel na dineliver at binaba nila. That is after 10 o'clock. Sabi ko, ang inisip ko kasi noon, pag mahulihan sila, pag madaanan ng Ministry of Labor, mapicturean, di siyempre penalty. Now, what if the Ministry of Labor, ang mga inspector ba, in passing lang, tapos mag-take ng picture? Tapos hindi na alamin kung saang project, because yung project, yung daan na yon, meron kasing pangalan doon, merong title ng project. Kung yun lang ang makita, yung naka-post doon is yung project namin, di ba? Kaya sinabihan ko yung team doon sa project na makipag-coordinate kayo and inform the project closer to your project to follow the midday ban. Otherwise, there is a likelihood that the penalty may also be charged to the project, to our project. Bakit? Kasi parang nasa isang location lang and they are constructing building of parehas ang stakeholders. Parehas. Sabi ko, pag ibigay sa atin yan, yari tayo nito. Kaya kinausap ko sila. Now, kailangan nating sumunod talaga. Hindi pwedeng lumusot, ngunit sumunod. Bakit? Kasi alam naman natin na ang batas ng ang pag-manage ng safety is legal, moral, and financial. Legal because it is based on law. May batas talaga sa occupational health and safety. Kaya ito na yung pinag-usapan natin. Bukod sa QCs, Ministry of Labor Circular, and the ministerial decision number what? 17 of Ministerial Decision number 17 of 2020. So, tandaan ninyo mga kapatid. Now, kung wala kayong ginagawa ngayon, safety practitioner ka, tapos naglalaro ka lang ng COC, nakipag-chat ka lang ng or nag-monitor ka lang sa politika sa Pilipinas, pabayaan mo rin yan once in a while, huminto ka rin once in a while, and ang gagawin mo, punta ka sa mag-Google search ka, hanapin mo yung
ministerial decision pertaining to the management during summer season. Then the net will give you the exact ministerial decision at basahin mo para maintindihan mo na, para kung magsalita ka hindi weak. Alam nyo kapatid kung bakit ang tao magsalita walang confidence, because he is not sure of his reference. Yung narinig lang niya pero hindi niya nabasa. Kaya hindi masyadong technical ang tao at hindi masyadong kumpiyansa sa pag-discuss because he himself did not open the instrument. Tulad ng mga nagkwento-kwento ng mga QCS pero walang confidence. Kaya minsan tinatanong ko na, brother, tell me the truth. Did you read the QCS or not? Kaya mas maganda na yung, di ba? Mas klaro, mas disente. Sabi ko, tell me the truth. Did you read the QCS or not? Sabi niya, sorry sir, I did not. Tingnan mo. Kaya, hindi ito dahil sa nationality mga kapatid, hindi ito dahil Pilipino or Indiano. Kahit anong nationality, if you did not read the instrument, how can you be confident? Di ba? Kaya, ang suggestion ko lang parehas naman tayo busy, no? Pero it is good to read once in a while. Kahit in passing, kahit glance lamang, di ba? Na nabasa mo yung ministerial decision pertaining to summer season para whenever there is a question of how to do it right, how to do it safe during summer season, meron kang ma-share. At yung pag-share mo, may kumpiyansa because well-founded, merong referensya. Parang flip-top lang yan Parang flip-top lang yan. Magbitaw ka ng mga ribat, kailangan may reference. Kasi kung walang reference, saan mo binasi yung iyong bitaw? Di ba? Saan mo binasi yung iyong ribat? Paano ka maintindihan? So there is always reference. Now kung mayroon kang target, doon sa target, mag-communicate ka doon sa ibang trupa para magkaparehas yung target mo. Kunyari, galing sa kabila, tapos ikaw din galing sa isang municipality, but you have one target. You are coming from the east, tapos yung isa galing din sa ibang direction, ibang origin, but you are going to the same location. Alam mo ang i-share kapatid? Reference. Magkaisa lamang kayo sa reference. So yung takbo ng iyong platoon leader or company commander, yung movement ninyo towards the same reference, hindi magkaroon ng problema. Basta meron kang reference. Pag walang reference kapatid, mahirap. Walang coordinates, mahirap. Tapos kung magsalita ka na dahil sa dinig-dinig mo lang pero hindi mo binasa yung instrumento, mahirap. It cannot give you the confidence. Kasi ang safety, malaman mo itong safety. Ang safety na nagbabasa ng batas, tandaan mo kapatid tatlong dahilan why we manage health and safety. Hindi ito tulad ng ng survey. Na fix itong atin kasi nakabase sa batas dahil tatlo ang dahilan. Legal, moral at financial. So we have to based on the legal requirements. Na walang taong mas magaling at may kumpiyansa magsalita kaysa mga taong nagbabasa ng batas, nagbabasa ng QCS, nagbabasa ng circular. Because a well-founded declarations, a well-founded deliberation, a well-founded possession ng isang safety, pag yan ay nakabase sa isang referensya, magsalita yan may kumpiyansa. Pero yung hanggang toolbox to ka lang na safety officer, mahirap yun. Mahirap, you will never grow. Pero kung ikaw ay nagbabasa, sir, sandali sir, kahit sa mga grupo-grupo, meeting, mayroong mga birthday, tapos magpang-abot yung mga safety sa oil and gas, mga safety sa industrial, safety sa facility management, safety sa building, safety sa roadwork, safety sa operation and maintenance, magkwentuhan na yan.
Pero malaman mo itong tao na well-founded kasi magtatanong yan tapos magbigay ng kanyang idea yan based on reference. Kahit sa politics, kahit sa philosophy, you will be dealing with reference. Alright? So ang suggestion ko lamang is plain and simple. Dahil itong ating profesyon ay nakabase sa batas, yung mga sinasabing reference, basahin ninyo. I was even surprised na kalahi natin. Tinatanong sa mga safety requirements pagdating sa method statement, tinanong siya sa contents, typical contents ng method statement, typical section, hindi may sagot-sagot. Kaya pagkatapos ng interview, kinalabit ko, sabi ko, Brad, sandali, may tanong ako sa'yo. Nagbasa ka ng method statement? Sabi niya yung method statement siya, marami doon sa sa aming project. Nasa lang yan. Doon lang yan file lang doon sa hindi ang sabi ko sa kanya, ang tanong ko, nagbabasa ka ba ng method statement? Did you actually read method statement? Sabi niya, to be honest sir, hindi sir kasi yung amin is lang naman. Common sense naman yung safety. Tapos ako, every morning, nagkakandak lang ako ng toolbox stop. Tapos, pag may inspection, meron naman kaming checklist. Fire extinguisher, housekeeping, mga other safety requirements, meron naman kaming checklist. Sabi ko, alright, I understand. So, pag ako magsalita, mga kapatid, because I meet individual, I meet kabayan na mahina kahit sa interview dahil mahina sa reference. So, tandaan nyo kapatid, na yung aking intention is isa lamang. Kung ikaw ay nakinig ngayon, safety practitioner ka, nakinig ka sa akin ngayon, pero ni minsan hindi mo na basa yung mga ministerial decision, particularly sa summer season. Kasi ngayon, pa lang tayo, pizza 30. Paminsan-minsan magbasa ka rin naman para when your project manager or your team ask you to explain what are the requirements on summer season, yung discussion mo hindi dinig-dinig lang. Alright? Nabasa mo talaga. Okay? So hanggang dito na lang muna mga kapatid. Magandang umaga sa ating lahat.